Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video guys, ito ay requested vlog, katanungan ng isa nating kasari, ayan, na si Ma'am Kit Llewellyn Plantilla Dela. So ito po yung kanyang question, sabi niya po, "Hi me, price update naman sa frozen goods." So yan po ang ating pag-uusapan dito sa ating vlog mga kasari. So, yung mga frozen goods ko dito mga kasari, hindi siya ganon kadami. Actually, ang meron lang ako talaga dito is putlong, yung mga hotdog, nuggets, ulam burger, skinless, and tocino. Yun lang po ang meron po ako dito. Wala po ako ng mga ready to cook na mga sisig, ganyan. Dati meron po akong embutido pero hindi talaga ako nakakabili ngayon kasi most of the time si partner lang po ang pumupunta ng palengke and nakakalimutan ko din pong magpabili ng embutido na tinitinda ko dati. Dati kasi meron din akong embutido. So ngayon is eto muna kung ano yung laman ng ating freezer, yun lang po muna ang aking i-share sa inyo. By the way mga kasari, hindi po tayo pare-parehas again ng pagpapatong sa ating mga panindang frozen. Merong mga nagpapatong na maliit lang, pero ako guys, hindi ganun kaliit yung patong ko sa frozen. So mag-start tayo mga kasari sa i-share ko din sa inyo yung puhunan, yung pagkakabili ko sa item. So sa TJ muna tayo, yan, sa tender juicy hotdog na regular, yung maliliit lang guys, wala akong jumbo kasi na-try ko na magtinda ng jumbo na TJ. Hindi po siya mabenta, mas mabili pa po yung hindi TJ. So 190 ang isang balot po, 30 pieces po ang laman nun. So pumapatak po na nasa 6.33 yung puhunan niya. Bentahan ko po ng isang peraso na kasi nagtitingi po tayo nun, 9 pesos po. So dati kasi bentahan ko is 8 lang. Nag-price increase ako mga kasari simula nung nagtaas yung gasolina. And hindi ko na binago kahit medyo nagmura na ngayon ang gasolina. So, next naman po is yung ating skinless mga kasari. Meron tayong isang klase ng skinless, garlic flavor. Yun guys ay gustong gusto ng mga customer ko dito. Talagang puring-puri siya ng mga customer ko kasi masarap daw. So, ang bili po natin sa skinless is 30 pesos. Plus 10 po tayo doon. Binebenta ko po siya ng 40 pesos per pack. Meron po siyang laman na 6 pieces. So, ayun po. Sa skinless mga kasari, kumano nyo, plus 10 tayo. Dati, 35 ko lang siya binibenta. Pero naisip ko, napakababa ko namang magpatong sa mga frozen. Kasi, ayun nga, ayoko mag-compare, pero nababalitaan ko sa iba, mas malaki pa yung patong nila sa akin. Kaya sabi ko, ay, mag-price increase nga ako. So, ayun guys, medyo inggitera ang atin yun, no? So, tapos na tayo sa TJ, skinless. Dito naman tayo sa ulam burger. Yung ulam burger na CDO guys, yung nakatab, 6 pieces ang laman nun. So, ang bili ko po doon is 62 pesos yung isang tab. Binebenta ko po siya ng 70 pesos per tab. Hindi po ako nagtitingin nun po. Pero kung gusto nyo nang magtingin nun guys, merong nabibili na malaking size ng ulam burger. So, maganda yung pambaon ng mga bagets. So, ang tubo lang po natin doon is 8 pesos doon sa isang tab ng ulam burger. And then, next naman po mga kasari is yung tocino po natin. Yung bentahan po natin ng tocino is 75 pesos. Oo, mahal po yun. And ang brand po ng tinitinda ko is yung CDO, Young Pork Tocino. Hindi po ako nagbebenta ng Pampangas Best. Yun lang pong CDO, Young Pork Tocino. So, yun lang po kasi yung hinahanap sa akin. So, ang puhunan po ng tocino is 66 pesos. So, kung i-compute nyo guys, meron lamang akong 9 pesos na tubo sa tocino. And then guys, next naman is yung jumbo hotdog. Yung bossing ang tatak. Bali, ang laman po niya sa isang balot, nagtitingi po ako noon. So, ang laman po niya sa isang balot is 16 pieces. Bale, ito po guys yung tumaas ng tumaas. From 152, naging 155. Ngayon po is 161 na po siya. Kaya po nag-price increase po ako. Nag-additional po ako ng piso lamang. So, dati kasi 13 ang bentahan ko nung bossing, yung jumbo king size. So, na po ang bentahan ko ngayon? 14. So, ang puhunan po niya, bale pumapatak na 10.06. Laki din kasi ng itinaas mga kasari. So,
ako, nag-additional piso ko. Tapos, putlong naman mga kasari, ang tinitinda kong brand ng putlong is CDO, yung cheese dog na putlong. Meron kasing nabibili nun parang 12 pieces, medyo maliliit yon. Ang binebenta ko is yung jumbo, nasa isang balot, 10 ang laman. So, pumapatak po siya parang nasa 170 yata, ganyan. Basta ang alam ko lang yung puhunan per piece nasa 16 pesos siya. So, binebenta ko po siya ng 20 pesos kada isang putlong. 'Di ba mahaba naman yun guys, tapos jumbo pa. So, meron akong 4 kada isang So, sa isang balot, tutubo ako ng 40, ganyan. So, next naman po mga kasari is yung nuggets po natin. Ang binebenta ko po is yung murang brand lang ng nuggets. Kasi yung nasa palengke, may mga Pure Foods, ganyan. May mga CDO na nuggets. Medyo mga pricey. Mga nasa 70 plus na. Ang mga binibili ko, yung affordable, yung afford ng mga customer natin. So, ang binibili ko is yung Star Nuggets. So, yung regular lang. So, ang puhunan po nun is 50 pesos. Binebenta ko po siya kada balot ng 60 pesos. Parang ang laman yata nun, parang nasa siyam or 10 pieces. So, meron tayong 10 pesos na tubo. So, meron tayong bagong dinagdag kasi may customer dito guys na nagre-request, kapitbahay. So, nagre-request siya na magtinda daw ako ng maliliit na hotdog, yung balot-balot, yung bingo daw. So, sakto naman nung namalengke kami, tiningnan ko dun sa binibilhan ko ng frozen, may nakita kong bingo na balot-balot. So, parang nung bata ako, nakatikim na ako nun, lasang harina yata yun Pero dahil nire-request ng customer natin guys, is bumili ako ng 4. Kasi pagtanong ko doon sa nagbabantay, ang wholesale daw nun is at least 4 na balot ang bibilhin mo para mabili mo siya na papatak lamang ng 37 pesos ang isang balot. Hindi ko nabilang kung guys kung ilan yung laman kasi sobrang anliliit niya. Kasi kung bibilangin ko, bubuksan ko siya. So, hindi na siya mabibili kung bubuksan ko, 'di ba? So, medyo madami din siya. Siguro nasa 10 yun. So, 37 po yung puhunan. Bali, binebenta ko po siya ng 45 pesos. So, may 8 po tayo na tubo. 8 pesos dun sa isang balot ng bingo na hotdog. So, yun po mga kasari. Yun po yung mga binebenta ko lamang sa ngayon na mga frozen. So, sana nasagot ko po yung tanong nyo. Kasi, Ma'am Kit, Liwalin, hindi po ako ganun karaming kung ano lang po yung hinahanap dito sa tindahan, yun lang po yung aking binebenta. Ayoko kasing abutan ng expiration or talagang hindi siya mabili ng customer. Gusto ko gumagalaw yung paninda ko. And dati meron din po akong longganisa, tsaka yun nga, embutido. Pero nung wala na po naghahanap, in-stop ko muna yung pagbili. Kasi meron din, last bili ko kasi ng longganisa, nakabili yung mother ko sa akin, hindi daw masarap yung timpla and ang putla-putla ng longganisa. So sabi ko hindi muna ako bibili kasi nga yun, buti sakto sina mother ang nakabili. Paano kung ibang tao pa? Pinakyaw pa nun ni mother yung longganisa ko kasi binebenta niya dito sa karinderya niya. Binebenta ko na lang sa kanya ng murang halaga na konti lang talaga yung patong ko para mai-dispose ko lang or maialis ko sa freezer yung longganisa. So ayun po mga kasari, yun yung naging issue sa longganisa kaya hindi muna ako nagbebenta ng longganisa kasi medyo hindi daw masarap yung pagkakagawa. So yun lang naman mga kasari yung ating mga panindang frozen and updated na bentahan ko dito sa tindahan. So yun lang po mga kasari, thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!